Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 28, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinalubong ni Sultan Hassanal Bolkiah ng Brunei para sa state visit. Agrikultura, maritime cooperation at turismo tatalakayin. NFA, itinaas na ng triple ang buffer stock ng bigas bilang paghahanda sa tag-ulan at La Nina. Yung portal natin para sa mga partners na gusto tumulong sa DepEd, na re-redirect ka sa mga gambling sites. Internet portal ng DepEd partner, inatake ng mga hacker. Kasabay ng National Plug Day, Senator Joel Villanueva pinasinayaan ang bagong campus ng Bulacan State University at 5 intensive care units ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bukawi. At sa ating balitang showbiz, sikat na K-pop boy band ENHYPEN ramdam ang mainit na suporta ng Pinoy fans. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nakarating na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brunei Darussalam para sa kanyang kauna-unahang state visit doon. Ang pakay ng kanyang pagbisita, alamin sa ating balitang A to Z. Nakalapag na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Brunei Darussalam para sa kanyang unang state visit doon. Mismong si Sultan Hassanal Bolkiah ang tumanggap kay PBBM sa Royal Palace. Ayon sa Pangulo, target ng pagbisita na palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa turismo. Through this MOU, we hope to entice and attract Bruneian tourists to explore the Philippines. Brunei, despite having a relatively small population, it is the quality of tourists and not the quantity that counts. Inaasahan rin na mapalakas ang kooperasyon pagdating sa seguridad at depensa, habang patuloy na manliligaw ang Pangulo ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. I look forward to securing investments that will generate more jobs, contribute to poverty alleviation, and accelerate the economic transformation of our country. Sa 30 naman ng Mayo, araw ng Huwebes, tutulak si PBBM papuntang Singapore, kung saan siya nakatakdang magbigay ng keynote speech sa Shangri-La Dialogue, ang taunang security forum na dinadaluhan ng iba't ibang defense chiefs ng mundo. Dito inaasahang talakayin ng ilang issue sa kapayapaan sa rehiyon, kabilang na ang tensyon sa West Philippine Sea. I think it's extremely timely that I attend and put forward and articulate the Philippines' perspective and outlook on defense and diplomacy, while we continue to highlight the Philippines' commitment to a rules-based international order and constructive multilateralism amidst the current geopolitical challenges that we face in our region. Bago umuwi, ay iimbitahan rin ni Marcos sa Pilipinas ang Pangulo at punong ministro ng Singapore upang mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Kaugnay niyan, nilagdaan na rin ngayong Martes ng Pilipinas at Brunei ang ilang kasunduan para mapalakas ang food security at agricultural cooperation ng dalawang bansa. Makakatutulong ito sa pagpapalago ng produksyon at pagpapaunlad ng sektor. Nauna namang sinabi ng Department of Agriculture na posibleng mag-export ng jasmine at malagkit na bigas sa Brunei. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, wala na rin itong direktang epekto sa bansa. Gayunpaman, makararanas pa rin ng ilang mga pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Bunsod naman ng southwesterly wind flow. Partikular po yan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan. Gayon din sa Occidental Mindoro, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Habang dulot naman ng frontal system ang nararamdamang sungit ng panahon sa Batanes, Babuyan Islands at Apayao. Pumalo na sa 6 ang kabuuang bilang na nasawi dahil sa bagyong Aghon ayon sa Office of the Civil Defense. Ito ay matapos kumpirmahin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagkamatay ng isang 14 anyos na estudyante sa Balingasag, Misamis Oriental. Base sa NDRRMC, nabagsakan
ng puno ng balete ang sinasakyang tricycle ng dalagita sanhi ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ata sa ospital ang kasama niyang kapwa estudyante. Sa kabuuan, tinatayang mahigit 36,000 na individual ang nasalanta ng bagyo. Samantala, bago naman tumulag sa kanyang back-to-back state visit abroad, tiniyak ni Pangulong Marcos ang ayuda sa mga apektado ng masamang panahon. Kagaya ng dati, lahat ng aming ginagawa in coordination, siyempre ang first responder lagi dyan, ang ating mga LGU. Ang DSWD ay nakapag-provide na ng 1.35 million pesos worth of assistance at merong naka-standby fund na 607.9 million na kung sakali man ay mga ngailangan tayo ay gagawin natin. Tinriple na ng National Food Authority ang buffer stock ng bigas bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-ulan at La Nina. Mahalaga ang supply ng bigas ng NFA lalo na para sa ating mga kababayang apektado tuwing panahon ng kalamidad. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Tiniyak ng National Food Authority on NFA na sapat ang supply nila ng bigas. Ito'y sa gitna ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa mga susunod na buwan at pag-iral ng La Nina. Wala po tayong nakikitang hindi sasapat ang ating supply at ang ating buffer stock ay nasa tamang naman po siya, stock level. Ayon kay NFA Officer in Charge Larry Lacson, aabot sa 126,000 metric tons ng sako ng bigas ang nasa kanilang warehouses ngayon. Dahil sa ganda ng presyo na pagbili ng palay ni NFA, medyo nakapamili tayo ng halos nasa 2.8 mahigit million na bags of palay ang ating nabili. So halos nag-triple or more than triple ang ating stocks. Pero aminado siyang malayo pa ito sa target sa pagtatapos ng taon na 300,000 metric tons ng bigas. Kaya't gumawa ng hakbang ang NFA para mapataas pa ang buffer stock ng bigas sa pamamagitan ng mataas sa presyo ng pagbili nito sa mga magsasaka. Mandato ng NFA ang pagkakaroon ng buffer stock ng kabang-kabang bigas para may pamahagi sa tuwing may tumatamang kalamidad sa bansa gaya nitong paghagupit ng Bagyong Aghon nitong weekend. Meron na rin po tayong mga naibigay sa DSWD na nag-prepositioning na po sila. And at the same time sa mga LGUs na nakahingi rin po due to El Nino. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na hindi pa opisyal na pumapasok ang tag-ulan sa kabilayan ng pagpasok ng unang bagyo ng taon na si Aghon. Pero asahan na ang mas malaking volume ng tubig ulan sa pag-iral ng La Nina phenomenon sa huling quarter ng taon. Bagay na ramdam na sa mga minomonitor na dam ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, gaya ng Angat Dam na 90% na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila at Carating Probinsya. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nag-inspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture sa 3 supermarket sa Quezon City kaninang umaga. Layunin ng inspeksyon na masuri kung tama ang presyo at sapat ba ang supply ng mga pangunahing produkto. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Livestock, DC Savellano, sapat pa naman ang supply ng manok at baboy sa mga pamilihan. Naglalaro sa 250 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo ng baboy. Aminado naman ng ahensya na bahagyang tumaas ang farm gate price nito. Ayun, napakiusap namin na huwag naman sanang mag-take advantage sa situation. Especially na yun, sinabi nga kanina may bagyo. Nawalan ng supply ng kuryente. Madaling araw ng Martes ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City dahil sa ginagawang electrical maintenance activity. Nagsimula ang brownout bandang hating gabi na nakaapekto sa maraming pasahero. Naibalik naman agad kanina alas 3 ng madaling araw ang supply. Paliwanag ng NIA, inanunsyo na nila ito noong nakaraang buwan pa. Iyan ay bilang bahagi ng ginagawa nilang upgrade sa electric system ng paliparan. Ipinatupad din daw nila ito tuwing madaling araw lamang at hindi tuwing peak hours o kasagsagan ng operasyon. Gayunpaman, nagdulot pa rin ito ng kalituhan sa maraming biyahero. Tiniyak naman ng NIA na nakahanda ang kanilang generator sets pero hindi maipapangako ng NIA kung ito na ba ang huling electrical maintenance activities sa paliparan ngayong taon. Nagulat lang kami doon kasi sobrang, yun nga, sabi na bakit ganun, brown out ba or what? Tapos ang haba ng pila, tapos yung mga nasa likod namin, mga galit na kasi tatawagin, tapos
ipapabalik nila. Kasabay ng pagdiriwang ng National Flag Day, sisimulan ng ipamahagi ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development ang 14 na bagong Mobile Command Center vehicles na magagamit ng mga rehiyon sa panahon ng sakuna. Habang pinasinayaan naman ni Senator Joel Villanueva ang ikalawang campus ng Bulacan State University, maging ang Intensive Care Unit ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bulacan. May balita A to Z, si Ian Maghanoy. Ito ang 14 na bagong Mobile Command Center vehicles ng Department of Social Welfare and Development na binasbasan kanina sa Quezon City. Ang mga high-tech na kagamitang yan pwede nang magamit ngayong tag-ulan para sa disaster response. Kakambal nito ang high-speed internet na siyang gagamitin sa pagresponde sa sakuna at para matrack agad ang mga dapat tulungan. We're going to Quezon after this event to make sure nga that disaster response is up to date. Yan naman ang utos ng ating Pangulo. Masigurado na ang mga nangangailangan ay matulungan. Bubuuin ang bawat unit ng isang 5-man team, lulan ng mga nurse at isang driver. Binigyan din ang bawat rehiyon ng kanya-kanyang emergency mobile unit maliban sa Zamboanga at Cordillera Administrative Region na to follow daw muna. So importante sa amin yung kapasidad ng mga service provider, ng mga social worker namin na makapag-communicate. Kasi minsan walang kuryente, walang komunikasyon sa isang disaster area, hindi namin makausap yung operators namin sa field kung ano ang dapat na tulong na madala. Isusunod din ang 2 kitchen mobile unit bilang tugon sa pagkain ng mga maaapektuhan ng kalamidad. Samantala, pinasinayaan naman sa Malolos, Bulacan ang ikalawang campus ng Bulacan State University. Pakikinabangan ito ng halos 2,000 mga estudyante, partikular na sa mga may kursong Fine Arts at Architecture. Nananawagan din tayo sa DBM kasi yung 100 million doon na extra until now hindi pa rin lumalabas. Tapos ito, I think mga 400 million, yung pong e-library natin, tapos na rin yung pong 630 million naman po, yung dun po sa sports development natin, yung gymnasium, another 100 million. Hindi ko na ma-compute lahat, but ang importante po dito, lahat kami sama-sama na sumusuporta sa pagbalangkas ng budget at ibigay yung nararapat ibigay doon sa mga state colleges and university. Pinasunayaan din ng senador ang 3rd floor ng Johnny Villanueva General Hospital sa Bocaue, Bulacan. Laman nito ang mga ICU na magagamit ng mga pasyente. Nandito po tayo ngayon sa loob ng intensive care unit ng Johnny Villanueva General Hospital kung saan merong 5 hospital bed. Bawat hospital bed ay contracted para sa garantisadong serbisyong medikal para sa mga taga Bocaue, Bulacan. Ikinatuwa naman ng senador ang naging produkto ng doktor para sa Bayan Act of 2020 kung saan nasa 14 na ang mga doktor na nakadeploy sa 14 na rehiyon. Ikinatutuwa akong ibalita na sa Bulacan State University magsisimula na this year, yung this August, yung pong College of Medicine. Natatandaan ko nung para akong voice in the wilderness when we were debating and sponsoring and defending the Doktor para sa Bayan Law. There are only 3 doctors taking care of 10,000 Filipinos. Dapat 10 doctors per 10,000. Ngayon, nag-improve na tayo ng about 0.5-0.6% na doctors. And we're still a long way to go. Kasabay ng lahat ng ito ang death anniversary ni Mayor Johnny kung saan isinunod ang pangalan ng naturang ospital sa yumaong kapatid ni Senator Joel. Tanda ito ng pag-alala sa naging kontribusyon ni Johnny noong naging alkalde ito ng bayan ng Bocaue. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Susunod, bahagi ng website ng DepEd na hack. Eksperto, sinabing mas dumarami at tumitindi pa ang mga pangahak ngayon. At paglulunsad ng bagong satellite carrier rocket ng North Korea, pumalya. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Isang grupo ng maliliit na mangingisda ang nakatakdang magsagawa ng sabayang paglaot malapit sa Panatag Shoal para igiit ang kanilang karapatang makapangisda sa teritoryong katubigan ng Pilipinas. Ayon sa Fishers Group na pamalakaya, abot sa 20 bangka ang sama-samang mangingisda, 30 milya ang distansya mula sa Masinloc sa Zambales. Nakatakda ang Collective Fishing Expedition sa Huwebes sa 30 ng Mayo. Ito ay bilang pag-alma sa ibinabang 4 na buwang fishing ban ng Beijing sa West Philippine Sea na nagsimula ngayong huling linggo ng Mayo. Isang panibagong hacking insidente naman ang naitala sa ahensya ng gobyerno kung saan naapektuhan ng Partnership Assistance Portal ng Department of Education. Ayon naman sa isang eksperto, target talaga ng mga hacker na puntiryahin ang mga hindi ganoon ka-secure na website. May balitang A to Z si Kim Salinas. Yung portal natin para sa mga partners na gusto tumulong sa DepEd ay merong nangyayari na pag pumunta ka doon, redirect ka sa mga gambling sites. Isang panibagong hacking incident na naman ang naitala sa isa sa mga website ng ahensya ng gobyerno. Naapektuhan nitong May 20 ang Partnership Assistance Portal ng Department of Education na dinevelop ng isang third party. Hindi siya official website ng DepEd. Although ito kasi yung portal kung saan yung mga partners natin, kung sino man gustong tumulong sa DepEd, pwede nilang puntahan yung website to see yung menu of interventions, yung mga lugar kung saan pwedeng tumulong yung ating mga partners. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng DepEd at pakikipag-ugnayan nito sa DICT. Hindi kasi ito yung first time Nagsimula to be very honest, no? Sa mga Facebook pages ng ating mga division offices, 'di ba? Nagkaroon ng mga malalaswang content na na-post. So noon pa lang, I think this was around February na nagsimula yung ganyan, talagang nakita na natin na kailangan natin paigtingin yung ating cybersecurity. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, tumaas ng 21.84% ang insidente ng cybercrime sa bansa nitong unang quarter ng taong 2024. At isa nga rito ang hacking at identity theft. Ayon sa isang cybersecurity analyst, mas dumarami na ang hacking attempts ngayon. Ang Comelec natin nakakatanggap ng 400,000 attacks every month. So last year, 20,000 lang yun. Ibig sabihin nun, nagdoble, nagtriple, nag-4 times pa yung attack sa kanila para makompromise lang sila. Dagdag pa ni Samaniego, nagkamali ang nagme-maintain ng website ng DOST at PNP kaya nahack ito kamakailan. Kasi nagkaroon sila ng mga files na available to the public. So gaya ng mga source code nila at mga iba pang file. Pag pinakita mo yung source code mo, para mong pinakita yung mapa ng lugar mo. At pwede niyong i-exploit ng mga cybercriminals. At dahil dito, pwede na mapasok yung system mo. Target daw ng mga hacker ang mga maliliit na kumpanya at mga website na may mahinang seguridad sa gobyerno man o sa pribado. Dapat meron tayong cyber hygiene. So yung mga files natin, yung mga password natin, yung two-factor authentication natin, dapat sundin natin to lahat. Kasi kung hindi, mako-compromise talaga tayo pag inatake tayo ng mga masasamang loob. Payo pa sa publiko, i-update lagi ang operating system at huwag basta mag-click ng mga over-the-top o OTT na pinapadalang mensahe gamit ang iba't ibang medium channel nang sa gayon ay maiwasang mabiktima ng anumang pangahak. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kine-question ni Senator Joel Villanueva ang pagiging makabayan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Tanong ng senador, kung tunay na Pilipino si Guo, bakit niya papayagan ng mga iligal na aktibidad sa kanyang bayan? Ayon pa kay Villanueva, hindi man lang daw sinita ng alkalde ang mga ito, lalo't siya naman ang may desisyon sa kanyang nasasakupan. Matatanda ang ginigisa si Guo ng mga senador matapos masangkot sa iligal na kalakaran ng Philippine Offshore Gaming o POGO sa Bamban. Well, kung Pilipino siya, bakit niya rin pinayagan itong mga illegal activities, no?
Ipinagutos na ng Korte Suprema na ilipat na sa Quezon City Regional Trial Court mula sa Davao City Regional Trial Court ang mga kasong child at sexual abuse ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa pahayag na inilabas ngayong Martes, sinabi ng Korte Suprema na pinagbigyan ng Second Division ng kahilingan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ilipat ang lugar ng dalawang kaso alinsunod sa constitutional power nito na ipatupad ang pagbabago para maiwasan na ma-mishandle ang hustisya. Makatutulong rin daw ito para maihayag ng malaya ng mga testigo ang kanilang mga testimonya kontra sa pastor. Kasabay nito, ipinag-utos na rin ng kataas-taasang hukuman sa clerk of Court sa Davao City na ipasa ang record ng mga kaso nito sa Office of the Executive Judge ng QC sa loob ng 3 araw. Nag-resign na ngayong Martes si Cebu Governor Gwendolyn Garcia bilang miyembro ng PDP Laban. Kasunod ito ng namuong tensyon sa pagitan nila ni Cebu City Mayor Michael Rama na siya umanong naging dahilan sa pagkalas ni Garcia sa partido. Matatandaang nag-file ang alkalde ng administrative case laban kay Garcia dahil umano sa pagpapatigil nito sa konstruksyon ng mga estasyon ng bus kaugnay ang Cebu Bus Rapid Transit o BRT project. Inihayag naman sa resignation letter ni Garcia kay PDP Laban President Jose Alvarez na minabuti niyang umalis para maiwasan raw ang anumang gusot na posibleng makaapekto sa partido. Nagpasalamat din si Garcia sa lahat ng kanyang mga natulungan simula nung naging miyembro ito ng partido. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 11996 o Eddie Garcia Law nitong May 24. Ipinangalan ng batas bilang pagkilala sa namayapang veteranong aktor na si Eddie Garcia na pumanaw sa isang on-set accident noong 2019. Target nitong paigtingin ang proteksyon sa mga manggagawa sa industriya ng telebisyon, media at pelikula. Samantala, itinalaga ni Pangulong Marcos ang dating presidente ng Philippine Judges Association at retired Marikina Regional Trial Court Judge na si Felix Reyes bilang chairman ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hindi naman nilinaw ng Malacanang ang dahilan sa pagpapalit ng liderato sa PCSO. Balita sa ibayong dagat, naglabas ng video footage ng South Korea ng umano'y bigong paglulunsad ng satellite ng North Korea. Ayon sa Joint Chiefs of Staff, kuha ang video mula sa observation device ng patrol vessel ng SOCOR sa Northwestern Islands. Dito makikita ang pagsabog at pagkislap sa hangin ng bagong satellite carrier rocket ng North Korea. Sinabi naman ng NOCOR na bigo ang pinakahuling pagtatangka nito na maglunsad ng bagong military reconnaissance satellite. Sa aming pagbabalik, K-pop group na ENHYPEN, full happiness sa kanilang meet and greet with Pinoy fans sa MOA. At pelikulang Chances Are You and I ni Kira Bellinger at Kelvin Miranda showing na. Manatiling nakatutok, ito ang Balitang A to Z. K-pop group na ENHYPEN, masayang makita muli ang mga Pinoy fans matapos ang kanilang meet and greet. At isa sa most awaited movie of the year na Chances Are You and I ni Kira Bellinger at Kelvin Miranda, ipapalabas na. May balitang A to Z Showbiz, si Lane Garcia. Tila very happy ang NGENIE sa muling pagbisita ng K-pop group na ENHYPEN sa bansa para sa kanilang fan meeting nito lamang Lunes, May 27 sa SM Mall of Asia Arena. Feels like home nga raw talaga ang Pilipinas, hindi lang sa mga Pinoy, maging sa mga foreigners. 필리핀에 계신 엔진분들한테 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. Bukod sa kanilang mga kantang Dilemma, Answer at Dark Blood na patok sa pandinig at panlasa ng masa, mainit din silang tinanggap ng mga fans sa kanilang meet and greet. Craving satisfied din ang ilang members sa pagtikim ng ilang mga Pinoy delicacies tulad ng dried mangoes.
May bago namang nilulutong kanta ang grupo kasabay ng kanilang paghahanda sa kanilang Faith Plus Concert World Tour. Samantala, matapos ang matagal na paghihintay, bibida na ang Star Magic artist na si Kira Ballinger at Kelvin Miranda para sa pelikulang Chances Are You and I sa direksyon ni Kathleen Camarillo na produce ng Regal Entertainment. Sa kanilang movie premiere ngayong Martes sa isang mall sa Mandaluyong, kitang-kita ang mainit na suporta ng kanilang fans. Star-studded ang red carpet premiere na dinaluhan ng celebrities tulad ni Kyla Estrada, Iza Calzado, Darna star Jane De Leon at marami pang iba. Kakaiba nga raw ang atake ng pelikulang ito dahil lahat ng emosyon ay mararamdaman dito. Sa romance, no? Tinatalakay din dito yung usapin na pangpamilya, lalo meron kasi tayong mga pamilya na nagpupunta abroad para magtrabaho, suportahan yung kanilang pamilya sa Pilipinas. So may mga ganong side siya na kakalabitin din yung puso ng mga pamilya natin at tsak na may matututunan. Finally, it is our turn naman na showcase naman natin dito sa Pilipinas itong ating pelikula. I'm so excited kasi we've waited so long for everybody to watch this beautiful movie and now it's finally going to happen. Dami-dami po ng mga artista dyan. Siyempre, mas beautiful, mas magaling din umacting. Napili po ako for this. So thank you so much, Direk, and to, of course, all of our creators for choosing me. Kapalaran, karamdaman at paghahanap ng kahulugan. Dito iikot ang istorya na aantig sa puso ng marami. Mapapanood na ang Chances You and I simula May 29 sa lahat ng local cinemas nationwide. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, kinakaliwa ng isang birthday celebrator na tila walang kamalay-malay sa sorpresang hatid ng kanyang pamilya. Paano ba naman ang precious gifts niya itinago sa paborito niyang payong? Ano nga kaya yan? Happy ang birthday! Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nitong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang business magnate na si Phil Knight. Naniniwala siya na sa isang international trade agreement, parehong panig ang parating makikinabang. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!